Amen? May kagalakan yan eh. So, hindi lang kayo magpatuloy sa pananampalataya, kundi magpatuloy kayo may kagalakan. Pag tama yung ginagawa natin, may joy dyan eh, kahit may pain. Diba? So, tandaan mo to. Kami, ang tungkulin namin, tulungan kayong magpatuloy sa pananampalataya. Ibig sabihin, nandoon yung tendency na hindi kayo magpatuloy. Nandoon yung posibilidad na huminto kayo. Amen. Kaya kung hindi tutulungan, no, ng isang pastor, ang kanyang mga membro, na magpatuloy sa pananampalataya, mapapahamak sila. At kayo rin naman, kung ayaw ninyo na tulungan kayo ng pastor na lumalim sa Panginoon, mapapahamak din kayo. So, kailangan may cooperation. Naunawa mo? At mapalad ka, mapalad ang isang Kristiyano kung nakasumpong siya ng totoong pastor. Amen. Mapalad po tayo kung nakasumpong tayo ng pastor na hindi tayo ginagatasan. Di ba? Mapalad tayo kung nakasumpong tayo ng pastor na hindi tayo pinipirahan lang. Di ba? Mapalad tayo kung may pastor tayo na handang ialay ang kanilang buhay para sa tupa. Yan ang kailangan nating pastor ngayon. Ako dyan, tumingin ka sa akin, hindi ako nagpastor para magpayaman. Kaya hindi ako interesado sa pera mo. Sabi ni Pablo hindi ako nangaral para pag-interesan ng ginto, pila o damit mo. Oo, kailangan ko ng pera. Paano ako makakabili ng mantika? Kakainin ko. Di ba? Pero hindi yun yung motibo ng isang totoong pastor. Ay, Bible study kita kasi mayaman ka. Para pagkatapos ng Bible study, abutan mo ko 1,000. Normal lang yun, mababa yun, di ba? Common yun kung may kayak di ba? Oh, sabi mo, pastor, pasensya na, panggasolina lang. Di ba? 3 tao. Kaya hindi ka lang duling pagka may 1,000. Kasi duling, 2 lang ang tingin Di ba? Oh. Yeah. Kung umpisa pa lang, alam mo na, bilang pastor ka, hindi ka sa pera naglilingkod, kaya mahirap, kaya mayaman yung tuturuan mo. Kasi ang after mo, lumago siya sa pananampalataya Di ba? Oh. Mahirap yung mga mahirap ang pastor natin, yung katulad doon sa Ezekiel. Ginagatasan yung mga tupa, binabalat ng pat, kinakain. Hindi na hinihilot yung mga pilay. Hinahayaan ng nawawala. Di ba? Tawa mo. Kaya dyan, mapalad siya pag nakasumpong ka ng totoong pastor. Paano mo malalaman totoo yung pastor? Konsensya sa kaluluwa mo. Ang konsensya, huwag kang malayo sa Diyos. Oo, kami mga pastor, gusto rin namin maging successful kayo sa karir nyo, di ba? Wala namang masama. Ako bilang pastor mo, walang masama sa akin kung yumaman ka, maging successful ka sa karir mo. Magpamilya ka, makabili ka ng magandang bahay, makapagpatay ng magandang bahay, makabili ng sasakyan. Hindi ako against dun Pero, ang trabaho ko bilang pastor, maging makadiyos ka. Sa kabila ng lahat ng pwede mo maging tagumpay sa mundong ito, huwag mawala yung etiketa mo na tunay kang Kristiyano. Yun yung huwag mawawala. Yumaman ka nga, yumabang ka naman. Diba? Naging matagumpay ka nga, yumabang ka naman. Diba? Sa lahat ng magiging takbo ng buhay mo, dapat nandun yung etiketa mo na tunay kang Kristiyano. Yun yung goal namin. Kaya sabi ni Pablo, kaya ako nabubuhay pa, tulungan kayong magpatuloy. So, kailangan mo magpatuloy. Diba? Hindi pwedeng huminto ka. Hanggang kailangan magpapatuloy. Hanggat buhay ka. Hanggat humihinga po tayo Kailangan nating magpatuloy. Mapalad siya kung makasumpong ka ng matinong pastor. Ang matinong pastor, hindi mo kang pera. Magpapastor yan kahit walang pera, kay wala. Magpapastor yan kahit may love gift o wala. Magpipreach yan kahit walang makain. Diba? Yung iba, gigil na gigil ituro yung ikapo. First fruit, di ba? Gigil na gigil pagdating sa pera, nagsisiris pa. Di ba? Wala namang masamang magturo sa giving. Pero ano ba dapat natin bigyan diin? Ikapo, first fruit, o yung kabanalan ng buhay. Magpatuloy sa Panginoon. Amen?
Naiintindihan mo, brother, dyan? Kaya ako, pag sumama ka sa akin, hindi kita tuturuan kung paano maging isang magaling na basketball player. Ay, hindi ako nagpastor para itrain kitang maging basketball player. Di ba? Hindi yun ang forte ko. Nagpastor ako para ikaw, kung sino man ang ididikit sa akin ng Diyos, tulungan kong magpatuloy sa pananampalataya. Oh, nakita mo na. Naunawaan mo. May seryosong usapin yung pananampalataya eh. Kung siniseryoso mo yung pagtatrabaho mo, siniseryoso mo yung pag-aaral mo, siniseryoso mo yung kasintahan mo, lalong higit seryosohin mo ang relasyon mo kay Kristo.